Ang pakiusap ko lang sa inyo ay maging handa at maging maingat. Kasi yung sa vision ko ay napaka-disturbing talaga ng pangyayari. Nandoon yung mga taong ilan namatay kasi biglaan talaga ito. Hello po mga ka-PTV, sa video na ito ay tatalakayin natin ang tsunami na wawasak sa buong Pilipinas. Pero kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, baka naman. Nakikita ko ang halos pagpantay ng karagatan sa kalupaan ng tubig. May mga ilang poste ako nakikita na bumagsak. Kung maaari lang sana bago sumapit ang tag-ulan at bagyo ay nagawa ninyo ng laanan ng oras ito para ayusin. Kung makikita ninyong marupok na ang kinatatayuan nito, kung ang puno ay malapit sa inyong bahay, dapat alam na ninyo kung ano ang dapat ninyong gawin dahil maraming puno ang babagsak. Ito din ang taon na kung saan kayo ay dapat maging handa kasi maraming buhay ang mawawala. Kahit bagyo at tag-ulan, may nakakita akong sunog na mangyayari pa lamang. Isang sunog na hindi ito kalayuan sa palengke at pawn shop at may nakakita akong katayan ng karne o manok na halos matatanaw lang sa pinagmulan ng sunog. At halos natupok din ang buong lugar nito. May nakikita akong pinsalang na tulay. Bumagsak ang bahagi kasi nito dahil na din sa rupok ng ilalim. May nakikita akong ulan na halos walang tigil at sinabayan pa ito ng lindol. Maging handa lamang ang lahat dahil kung gaano man katindi ang init ng panahon, ay siya din katindi ang buhos ng ulan at bagyo, lalo na ang ipo-ipo na masasabi natin sa sarili natin na ito na ang tornado na pinakamalaki at pinakamalakas na naranasan natin at nakita natin. Ito ay mangyayari pati sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas, Mindanao. 2021 pa lamang sinasabi ko na sa inyo na darating ang taon na makakaranas halos ang lahat ng isang tsunami, na halos hindi ninyo ito paniniwalaan. Kung tayo man ay makakaranas ng ganitong bagsik at galit ng kalikasan, dapat nating unawain na tayo din ang dapat sisihin. Dahil hindi natin iningatan ang mundo na pinagamit ng Diyos sa atin. Ang tanging may ipapayo ko sa lahat, mas mainam ang manalangin tayo ng taimtim kaysa pairalin ang negatibong isipan. Lahat dapat paghandaan lalo na sa mga kababaihan o kabataan. Dahil sa bagsik ng galit ng kalikasan, sinasabayan ito ng panghahalay ng mga masasamang loob at siya pa ang nagdulot ng krimen. Sinasamantalahan ng mga masasamang loob ang pagnanakaw, kaya maging maingat ang lahat at huwag tayong mapabaya sa ating mga sarili sa panahon ng pagsubok. Lagi lamang tayong manalangin dahil sa Diyos walang imposible kung tayo ay kakapit lamang sa Kanya at magtiwala. Hindi lahat ng oras sa buhay natin ay laging may pagsubok na hindi maganda. Dahil lahat ng mangyayari ay may dahilan. Basta manalangin lamang tayo palagi sa Kanya. Alam ko, hindi niya tayo pababayaan. Ito ay ang vision ni Madam sa summer. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.